Good morning, alas 8 ng Martes, Marso 15, Anyo 2021, and welcome sa ating ikalawang bahagi ng Marcos' Soldier of Fortune. Ito po ang ating tinatalakay, two-part series. Ito na pong pinakahuling yugto ng ating pinag-aaralang Soldiers of Fortune ni Marcos at ng ating pong matukoy kung ano nga bang pinagawa ng ating dating Pangulo para ma-recover ang kayamanan na galing sa mga Hapon. Pero bago po ang lahat, nais ko pong batiin ng isang good morning si channel member, si Kuya Ozzy Rodriguez. Katukayo po ito. Si Antonio Ozzy Rodriguez, ating pong channel member ng Sydney, Australia. Magandang umaga sa iyo, Kuya. And of course, ang programang ito, ang bahagi ito, ay hatid sa inyo sa kagandahang loob ng Nicotine Consumers Union of the Philippines. Alright, tara na. Dito sa ating pag-aaral. Ito po ang ikalawang bahagi ng article na lumabas sa Philippine Daily Inquirer sa panulat ni Miss Donna Cueto. Si Donna Cueto po ay active pa rin po ngayon. Makikita niyo po ang kanyang mga social media sites sa Facebook maging sa YouTube. So ang subtitle po nitong part 2 ng Soldiers of Fortune ni Marcos ay Forgotten Claimants. Sino po ba itong mga Forgotten Claimants? Ito po yung mga sundalo na may first-hand information. Dahil sila po mismo ang nagkubkob ng mga kayamanang yan, no? At sila po ay maging claimant na rin po. Ngayon, sinasabi po rito sa artikulo, wala po silang sapat na pananalapi para maghain ng anumang claim o demanda. At sinasabi po rito sa subtitle, meron pong 60,000, tinatayang 60,000 metric tons of gold and precious stones. So ano po bang nangyari? So sinasabi rito, ito na po yung compartmentalization, ay may tatlong grupo ho. In general, no? Tatlong grupo po ang involved. Yung grupo po nila, sila po yung naghukay, nagkubkob, at yung grupo na nagtransport, nagsakay sa sasakyan, at kung saan man dinala, hindi na nila alam. And of course, yung another group, yung mga nag-secure ng mga items, no? Kung saan nila tinago muli. At sino man yung mga involved na nag-transport nun outside the country. Hindi na rin po nila alam yan. Basta sila, nandito lamang po sila sa square one, tawagin na natin square one, at yung mga nag-transport ay nasa square 2, compartmentalize At yung mga nagtago muli, nasa square 3, at siguro yung mga nag-transport pa kung saan dinala yan, ay nasa square 4. So ang principal person na nagpahayag ay wala iba kundi si Ginoong Roberto Cawile. Yan po ay existing pa rin po siya ngayon. Meron po siyang isang samahan ng mga samahan na pinangungunahan na binubuo ng mga retiradong AFP personnel. So sa pagpapatuloy, sinasabi po rito na the trucks na kanilang ginamit na nagtransport ng mga gold bars at ng iba pang mga kayamanan ay mga malalaking, were large 6x6 trucks, heavily covered and boarded up. Punong-puno. Takong-tago, takip na takip. Sabi ni Kawili, itong mga gold bars na to ay sadya po palang talaga binuhusan o nilublob sa asfalto. Kaya pa pala may mga gold bar na nakikita na maitim. Maitim. At yung iba nga, kinikis-kis pa. Kasi pala talagang sinadyang ilublob sa asfalto at para madiskurahe. Yung mga kung sino man na makasumpong nung mga ginto na yan kapag merong nagsagawa ng isang treasure hunting operation. O nga naman, pag nakita pa, itim. Hindi makakalain kasi ang expectation mo,
yan ay mga kulay ginto. Pero pag nakita mong itim, naku peke, pero yun pala totoo. So, yung mga gold bars, sabi niya, ni Kawili ay iba, tinago doon sa vault, doon sa mga taguan, doon sa lumang Central Bank, dyan sa Intramuros. Sabi rito, the gold bars dug by the soldiers were stored in the vaults, siguro pansamantala, doon sa old Central Bank dyan sa may Intramuros. So, later in the mid-70s, si Marcos ay in-order niya o kanyang pinag-utos ang pagtatayo ng isang modern minting and refining plant. Saan po yan? Diyan po yan sa East Avenue. Nakatayo pa rin hanggang ngayon yan. So, ayon sa mga sundalo, yan po ay para ma-accommodate, ipagkasya. Dumating, ang dami pala. Para ipagkasya. Tayo na tayo, hindi nakasya rito sa Intramuros. Magtayo tayo dyan sa Quezon City. Sa East Avenue, para yung mga parating pang mga ginto, ay doon na sila magkasya. Tapos, tunawin, ayan kaya nagsasabi na magaling doon si Marcos na gold trader noon pa, bago pa mag-congressman, hindi wala pong katotohanan yan. Wag po tayong malilito doon sa mga propaganda na sinasabi na likas na magaling itong si Marcos pagdating sa pag-ano ng trading ng ginto, kaya yumaman. Hindi po totoo, dahil ang totoo niyan, nanggaling po yan doon sa mga kinubkob, ng mga kinubkob ng siya unang naupo sa kanyang luklukan. Ayan. So, gold bars and bullions, remelted, tinunaw ho ito, at para magbago yung original form, yung sa kanilang anyo, at hindi matuntun, hindi makilala kung saan nanggaling na bansa ang mga ginto. Nga naman, indestructible ho yun eh. Masira man yung forma, hugis, pero namumuldi-muli. So, ang order ni Marcos ay burahin ng mga hallmarks, yung mga tatak, yung mga pagkakakilanlan from the gold bars. At yan din naman, ang kanilang nalalaman na isinagawa doon sa mga nagproseso ng ginto na yan. At yan din po ay napatutuhanan ng atin pong first-hand witness na nagsabi na alam niya na meron pong remelting plant. In fact, siya po ay nagtrabaho sa Pasar, sa smelting plant diyan sa Leyte. Okay? So alam niya, very much aware siya na yung mga bars na nagkukob ay itinunaw. Ito'y pinatutuhanan pa dito sa dokumentong ating binabasa. So yan na nga po, ang dahilan para hindi makilala ng mga gobyerno ng mga bansa, mga bansa na naghahabol, maging ang mga Hapon ay hindi nila madiskubre na yan ay galing doon sa war loot. Sasabihin, siyempre, hindi war loot yan. Amin yan, noong taman. Galing pa kay Bernardo Carpio. Diyos ko po. Napaniwala ho ako niyan. Bernardo Carpio, Maria Sinukuan. Wala na ibang maidahilan eh. Kung ako nga ba naman si Marcos, ano ba sasabihin ko? Galing ho yan kay Bernardo Carpio. Galing ho yan kay Haring Solomon. Pastilan. Okay, so nung 70s, makalipas ang 30 taon, matapos ang World War II, ay mga bansang yan ay maaari pa sana ma-recover yung mga treasure na yan. Pero nabigo nga ho dahil marami na po ang tinunaw at napalitan ng hallmark. So ilan po yan sa mga ginto na yan na ginagamit po ng mga scammer ngayon. Noon pa man, yung mga nagbebenta ng gold bars, ay yung Cambodia. Pag nakakita kayo ng 5-star markings, Cambodia po wala yan. At ang Sumatra, may 4-star na marking. Burma, 3-star. At yung iba ay mga identical na raw to the countries of their origin. So yung Cambodia ay 6.3 kilograms per bar, Sumatra 6.2, at ang Burma 6 kilos. So sabi nung upon the orders of Marcos, these were modified to make it appear that this did not come from the Japanese treasure loot. So yan po ang iniiwas dito na hindi makilala
At siguro, iniiwas sa kahihiyan na ang mga gintong ating pinagmamalaki ay galing sa mga nakulimbat na limas ng noong panahon ng Hapon. Okay? So, dito sa isang segment nito ng kanyang kasulatan, so sinasabi dun sa mga affidavit ng mga sundalo, crates after crates of gold bars were shipped out. Shipped out. Tatandaan nun natin yan. Sinip out via the Manila International Airport using C-130 military aircraft after martial law was proclaimed. At sino mga saksi? Yan po ay nasaksihan ng mga perimeter security personnel of the airport. Maging sa hanggang ngayon, meron pa rin doon mga nagsasabing nagpupuslit. Nakikita sa airport. Sa airport na Davao, meron din daw. Okay, ganyan pa man. Para hindi makita. Nagkakaroon ngayon ng mga brownout. Ayan. Nandiyan na yung mga natanggap nating balita noon na kaya daw ito may mga frequent brownouts noong early 70s, mid-70s. Ako isang saksi dyan. Dahil nga daw po ay may transport ng mga gold bars para hindi makita, hindi makatunog. So, sinasabi lang na kapos tayo sa kuryente kaya kailangan natin ng nuclear plant. So, tinataya o pinagpapalagay, sabi ng grupo, na kahit bago pa mag-martial law, the group said even before martial law, si Marcos had already successfully excavated gold bullions and gemstones at the Manila Railroad Company called the PNR ngayon, dyan sa Tutuban Terminal. Ayun. So, parang nagko-corroborate ito doon sa aklat ni Peggy Seagrave at ang kanyang may asawa. At sinasabi nga doon na obsessed. Nang ma-expose si Marcos dito sa mga ginto-ginto, na-obsessed si Ferdinand Marcos at tila mas abala siya sa paghahanap ng ginto kaysa doon sa pag-perform ng kanyang official function. Ayan. So, at the start of his first term as president noong 1965 to 69, he started treasure digging. So when elected in 1965 but could not finish in 4 years, yung dami lang pala ng ginto hindi niya matatapos sa loob ng 4 na taon. Kaya kailangan niya, kung hindi man siya manalo, kailangan niyang kumuha na ng mga sundalo, drafted, talaga namang kuripot no? Sorry lang. Drafted and enlisted personnel. Ang nagpasweldo ho nito, hindi ho siya. Hindi ho si Marcos, kundi ang nagpasweldo ho nito ang Republika ng Pilipinas. Pero ang reward, siyempre, sa kanya. Hindi tayo nakinabang. Sa under nga yan sa Task Force Restoration. So, gaano kalaki? Gaano karami? Tinatayang 60,000 metric tons. Malaki to, marami to. So, anong binubuo ito ng mga precious metals, no? Iba-ibang metal bukod sa gold bars, gold bullion, nandiyan ang palladium, precious metals to, platinum, hard metal to, chrome, nickel, zinc, at little babbitt bars. Hindi ko alam paano yung mga babbitt bars na yan. So, meron din pong mga alahas, yung mga bato, diamond, both cut and uncut. So, ito na po yung mga treasure sites, no? Dinescribe uli dito. Ito yung natalakay na rin natin to nung huli nating broadcast. Nandiyan ang Kaliraya, Cavinti Lumban, Saldi de Leon, attention. Baras and Teresa in Rizal, Montalban Caves in Montalban, Rizal. Nako, may yung kayong aking kinakapatid, binibigyan ako ng lupa dyan noon. Hindi ko pa alam itong mga ginto-ginto sa Montalban, Mascat, Sitio Mayagay, Sampaloc, Intanay. Ito pa, sa Metro Manila lang, meron na. Fort Bonifacio Tunnel, Fort Bonifacio Hospital. Ito ano na ngayon to? Ano na ba to? The port na? O na-maintain ito? Hindi ko alam. So the area of the Manpower and NMYC, Manpower and Youth Building, kasama pala yan. Bastion, ito na.
sa Fort Santiago. Bastion de San Lorenzo in Fort Santiago. Sa Muñoz, Nueva Ecija, mga taga Muñoz. Balok Bridge, also in Nueva Ecija. Sa Central Luzon State University, CLSU. Saan ba itong CLSU? Sa Tarlac ba to? Sa Muñoz, ayan, sa Muñoz, Nueva Ecija. At sa Santa Fe, sa Nueva Vizcaya, sa Campo 4, San Jose, Nueva Vizcaya, at San Mateo, Rizal Province. So, dagdag pa nila, yung mga Japanese army units had subdivided the treasures they brought into the country and buried them in places classified as, so mismo ang mga Hapon ay meron din kinikilalang categorization o classification ng mga kayamanang yan. At ito ay kanilang sinubdivide as major or minor treasure sites. So ginamit din pala ng mga Hapon yung ating railway system noon diyan sa Tutuban. Ito ang mga major or mga minor treasure sites ay dumidepende sa suitability. So gano kalaki ang kalibre, ang kalidad ng kayamanan, suitability, kakatago, concealment, permanency and location of man-made. Ano po yung permanency kaya? Kung yan ba ay more of a permanent structure, mas tatagal, babalikan na lang nila at para sa ganun nasabing permanent ba kaya dahil sa ang pagkakakonstruct ng mga vaults o ng mga bunker na yan ay somehow more or less hindi makikita talaga. Ganun kaya ito. So built-up areas, may built-up areas pa. Mountainous or rolling hills, yan ang mga classification, yung mga category, yung mga criteria. Terrain with creeks, rivers, dams, big acacia, mangga, kamachile. Ito ang mga puno nakakita kayo ng acacia candidate. Mangga, yung malalaking mangga, yung talagang towering o say yung pag nakita mo pa lang parang mamystify ka na. Ganun siguro, kamachile, ito mga paborito nilang prutas. Puno, duhat that serve as references for future retrieval of said treasure deposits. Sabi nito. So, meron pa iba. Bukod dyan, meron pa mga giveaway. Ano itong mga giveaway? Yung mga tig-4, tig-6, tig-8, or higit pa na gold bars na nakikita sa mga puno ng acacia at mga mango trees, where they have been stashed by low-ranking Japanese soldiers, yung mga puslit nila yan. So, in some of the major treasure sites, the soldiers even found skeletons. Ayan, nakakita pa sila ng ng mga patay o yung mga kalansay na naka-uniforme pa. Sa Fort Santiago, ito pa natin to dahil nung panahon ni Cory, mayroon ding pagtatangka na magbungkal diyan magkutkut diyan sa Fort Santiago, yung McDougall na yun, malalaman, i-research ko yan at ihatid ko rin sa inyo yan. So meron pong dito sa Fort Santiago, meron pong mahigit na 100 boxes of treasures which the soldiers found buried under the old torture chamber, Bastion de San Lorenzo, which is just near the Pasig River. The gold treasures were buried at or below sea level where the ground temperature is cooler to prevent melting. Dito po maaring itong Fort Bonifacio, Fort Santiago treasure na to, maaring yung kay Severino, maaring nandiyan dyan, di niya tinago, yung nadala ni Severino dito sa Pilipinas, maaring nandiyan dyan din at naghalo na. Pero wala pong nakadetalye dyan, So, ano pong problema ng mga claimants na sundalo na nagkubkob na may direct knowledge tungkol dyan sa kayamanan yan? Sabi nila napakahirap po nila at wala po silang sapat na pananalapi para iusad ang anumang claim na may kinalaman dyan sa partisipasyon nila dyan sa ginto. So kaya sinasabi dito na hindi sila kumpiyansa na may
ahahain nila, mahihahain nila ang anumang claim, lalo na ang kanilang target na ito'y madinig sa Swiss courts. Sobrang laki pala ang mga asking price ng mga abogado. Nasa 500 hanggang 600 francs per hour. That was, itong rate na to was 20 years ago pa. So ngayon sigurado baka 1,000 francs na. Mas higit pa dyan. Okay. So ito may mga description dito kung paano nag-correspond sila sa Swiss Embassy at kung ano ang isinagot sa kanila ng Swiss Embassy. So sinasabi ng Swiss Embassy, ang tanging may tutulong lang naman nila ay may refer sila kung sino maaaring humawak ng kanilang kaso. No? So pero the embassy cannot be considered as a legal place of service for civil suit pending before a Swiss court. You are obliged to serve these papers by other means directly to the tribunal in Zurich. Maaari man silang tumulong, i-refer sila sa abogado, pero hindi pwedeng makialam ang Swiss Embassy. Sa California naman, ay masabi pwede kayo i-refer sa PAO. O dito sa ating PAO, dito Popper trial ang tawag. Pero sabi nila, nako, hindi tayo mananalo dyan. Kalaban mo taksan ng pera. Pwedeng kumuha ng hindi lang baterya ng abogado, kundi isang pabrika ng abogado, kaya niyang bayaran. Taksan tayo ni isang abogado hindi natin kaya magbayad. Isang abogadong banyaga. Kaya sinasabi nito, nawala na sila ng tinatawag na motivation, lakas ng loob na isulong pa itong kanilang claims, no? Maging itong mga Human Rights Act victims. Pagkakaintindi ko, pagkakabasa ko, meron itong na-awardan na sana itong mga human rights ng $2 billion, no? Pero hanggang ngayon, wala rin man nakuha. Sabi, wala naman daw nakukuha. Sabi, the bank's property, kaya sabi nito, to settle, dito 10,000 human rights victims to settle the conflicting claims on the Marcos deposits. This came to nothing. Nothing. As to the settlement was agreed upon without the Marcos' consent. Kaya pala kailangan pa ng consent ng mga Marcos bago bayaran ito. So nakahanap pa rin ng paraan para hindi makabayad. Hindi makaiwas. Mga dapat bayaran. Ganun yata ang dating ito. Ganun pagkakaunawa ko. Sorry kung hindi, kung mali ako, sorry. So, sinasabi rito na merong 100 major treasure sites. More than, mahigit sa 100 major treasure sites. So, major po yan, tandaan natin. Wala pa po yung mga giveaway. At yung mga minor ones could not just be excavated, including the minor ones. Major, tapos may minor ones. Pero hindi ito ma-excavated by himself alone without utilizing the trusted, loyal, and confidential services of a big number of diggers. Ilan ito? Big number of diggers. Ano po ang pagkakakilala nila sa kanila? Pagkakatiwalaan, trusted, loyal, tapat, confidential services. Parang soldier of fortune nga talaga, siguradong walang makaka-leak. Kaya nga iba, nakamatayan na. Sila po yan nandun sa Task Force Restoration. Their documents there states, pati pala itong si Tabaco, sabi niya, even in President Ramos's time, there have been secret diggings, they add. So bilang pagwakas, nasabi rito, no talk. Ano kaya to? Sabi ni Kawili, ang mga Marcoses at ang mga ibang opisyal sa gobyerno, kasama itong si Tabaco, would never talk about the gold. Kaya kung questioning ko, kine-question ko yung mga ibang mga lumalabas sa YouTube, nagsasabi itong Marcos Wealth ang magpapalaya sa atin, sabihin natin, tanong natin kung yan nga ba talaga at hayaan natin manggaling mismo sa mga Marcoses yung deklarasyon.
Hindi yung pinagpapalagay lang natin at liligawin natin yung taong bayan. Okay? So instead, they will deny. Sabi ni Kawili, never talk about the gold. Tinatanggi, maging to si Ramos lalo na, siyempre, loyal yan. Doon sa, pagdating doon sa issue ng ginto. I-deny nila and torture the minds and belief of the people by telling them this Marcos Gold is nothing but a mere hoax, fiction, fantasy of a fertile and speculative mind. Kapala sabi ni Bongbong noon, huwag kayong maniwala dyan. So they do not want to expose the truth about the Marcos Gold because they are expecting the benefit out of it in collaboration and in connivance with foreign conspirators both here and abroad, he added. Kumbaga, ano ba ibig sabihin nito, Mr. Kawili? Nasabi mo ba na ayaw nilang ma-expose? Ayaw nilang i-expose dahil ayaw nila ibahagi yung kayamanan? O baka naman talagang hindi pwedeng pagsabi dahil lubhang nakakahiya. Bueno, hanggang dito na po muna tayo. At hanggang sa susunod nating broadcast dito sa Good Morning, alas 8. Kanto, nag-iwan sa lahat ng isang magandang umaga.